What is up mga kabuhok? My name is Balbon and welcome back sa ating Facebook. Yan, meron tayo ditong full reflective na airbag na best siya, best. Yan. So ito po yung Heat Air MLB series. Yung RC ang denotes niya ay for full reflective. Meron naman siya na isang klase na best din siya, kaso lang hindi siya full reflective. Kung mapapansin niyo po, yung mga dot na yan, pag po sa gabi yan, natamaan ng ilaw, nagre-reflect po yan, kaya po siya tinawag na full reflective. So anong kasama nung best? Meron siyang manual. Ito yung pang rearm nung cartridge if ever na mag-deploy. Ito naman yung ginagamit sa bike. Yan, explain natin mamaya ng konti. Pero balik tayo dito sa best. So yan, ito po yung best. Paano ko ba gagawin? Ayan. Ayan po yung best. Check natin. Meron siyang dalawang lock sa harapan. Yung pong sa baba, yun yung na-adjust. Pero yung upper part po ay nakapix siya. Ayan. Tapos sa likod po, ayan, makikita natin, ano lang siya, simple lang siya, black lang siya na hindi naman nakakaano yung dot na white. Pero ano yan, napaka liwanag niyan sa gabi. Ayan, kung nakikita nyo, nagre-reflect na siya. So ito pong best na to, hanggang sa may bandang lower part natin, sa may bandang puwet, ayan, na-extend po yan pag nag-deploy. So yung coverage po ng Heat Air ay hanggang puwet. Although, marami naman po kasing klase ngayon ng mga best or mga airbag. Merong electronic, merong ito po yung tattered, yung manual lang siya. Ayan. So, meron siyang pros and cons, yung dalawang style ng airbag na yun. So, ito po yung MLB series. Ayan. Explain ko din. Meron na rin siyang MLB2, yung bagong modelo. Ang pagkakaiba lang is, etong part na to is nakasarado na. Kasi meron na siyang back protector. Although, ito pong first generation, pwede siyang lagyan ng back protector. Ayan, nakikita niyo may belto. Pwede niyo pong lagyan dyan ng provision ng back protector. Pero ako po, personally, ang ginagamit ko po ay naka-jacket ako. Tapos nakasuot sa akin tong vest. Kasi syempre, hindi natin alam kung kailan tayo ma-aksidente. Maganda na mag-invest kayo sa safety. So, not only back protector po ang pwedeng lagyan, pwede rin siyang lagyan ng chest protector dito. Yan, yung mga optional parts po yan na pwede nyo bilhin. Yung pong kasing MLB2, I think, sa opinion ko, is medyo mahirap sa Pilipinas kasi mainit po sa atin eh. Kung gagamitin mo siya all year round, yung po may back protector, baka mainit. Mahirap din naman po magsuot ng safety gears kung mainit. Hindi mo rin siya, paano ba, dumadating sa point na mas gusto mo pa na wala kang protector or protection kaysa sa hindi ka komportable. So sa akin, ito lang yung lagi kong sinasabi sa mga client na mas maganda mag-go for ano ka na lang, sa one. Kasi yung likod niyan, hindi yan sarado. Kung gusto mo, mag-back protector ka na lang sa jacket mo. Ayan. Kaya yung one lang ang ginagawa kong binibigay ko. Tapos meron din ng mga jacket. May jacket na pang adventure, may jacket na pang street. Ang ina-advise ko lang din also yung mga mesh type. Kasi meron din sila mga textile. Sabi ko masyado mainit. Hindi talaga mag-overheat kayo sa init. So mangyayari, hubadin nyo na lang siya kisa sa suotin nyo siya. So mas maganda yung mga mesh type. So meron pong vest at meron din pong jacket. Yan. Ano pa ba yung mga dapat tandaan dito sa Heat Air vest? Ito po ay manual siya. So kung sakali po na mag-deploy during nung ride nyo at meron naman kayong baon na 60cc, as long as yung pong pinaka tube nya, asan na ba yun? Paano natin papakita yung tube? Yung pinaka tube. Yan, yung pinaka-tube, yan yung mga part na maglululobo eh. As long as na walang punctured or hindi siya butas, you can leave another ano po, basta
palitan nyo lang po ng CO2. Nakakabili naman po ito ng replacement. So aksidente, nag-deploy, nag-semplang ka, nag-deploy, pero yung BESS ay okay pa, pwede mo na siyang magamit as long as meron kang extra na CO2 na nasa iyo. I-rearm mo lang siya. Dali lang naman, i-rearm mo lang siya, i-rearm. Then palitan mo ng tawag rito, kabitan mo ng bagong heat air na kabitan mo lang siya ng bagong CO2 is pwede na siya. Ang downside naman ng electronics is kailangan mo siyang ipa-rearm, lalo yung mga high-end. It will cost also thousands of pesos para ma-rearm at kailangan pandalhin sa service center. Ito namang manual, every time na sasakay ka ng sasakyan, kailangan mong itali yung sarili mo sa bike para naka-ready siya. So may mga guidelines po dyan kung saan kinakabit. Ang sinasabi ko po lagi is kailangan pag nakatayo kayo sa bike is banat yung tali. Kasi yung mga adventure rider tatayo yan. Mas maganda kung nakatayo ka tapos banat yung may enough na tension dun sa wire para if ever na mag-deploy, mabilis magdi-deploy. Kasi pag pagsag yung pinaka-wire, magiging late yung deployment yan if ever na magkaroon ng accident. Sa electronics naman is na yan, nakaset na yan. Pero sa electronics may mga modes yan. Merong road mode, may off-road mode. So be sure lang po na kung nag-ride kayo sa road, nakaset yung mga electronics nyo na best for road. Kasi sometimes yung simpleng aksidente, tapos kung nakaset ka pala sa off-road, hindi yun basta-basta magde-deploy. So maraming technical na dapat i-consider pag yung electronics. Tapos ito lang naman manual. Kaso nga lang, every time na sasakay ka, kailangan mo tanggalin. Every time na bababa ka, kailangan mo siyang alisin. So yun lang po, yung pong hindi siya reflective na series, maraming kulay, may pula, puti, brown, meron din itim, kaso lang parang yung simpleng part lang. Tapos doon naman sa mesh, merong hoodie, merong street style, meron din naman na adventure type. So kung kailangan nyo po ng airbag, vest or jacket, PM lang po kayo sa akin. Ito, napaka peace of mind ko nung nag-Philippine Loop ako. Ito lang yung gamit ko. So naka lang ako, body armor, tapos nagsuot lang ako nito. Hindi naman mabilis magpatakbo, pero at least meron kang peace of mind habang nagmamaneho if ever na magkaroon ng accident. So yun lang po, maraming po salamat sa inyo. PM lang po kayo. Ride safe. Peace out.